Good morning mga paps. Maganda gising ko kaya ipapasyal kita sa Dampalit, Malabon. Yun, good morning ulit guys. Well, once again gamit ko ulit yung trusted na Fido L3 Plus ko. Gaya ng alam mo, folding electric bike siya. Sobrang lakas sa long rides tulad ngayon. Papunta kami ng Dampalit Megatech dito sa Malabon. Specs wise, 350 watts motor, 48 volts, 23.2 AH. Removable yung battery. Pwede hanggang 250 kilometers pag pedal assist. Pero real world, sa end ko, umabot lang ako ng 80 to 100 kilometers. Base kasi yun sa weight ko. Depende sa traffic at hills. Ang top speed ko ay nasa 35 kilometers nga lang. Ulitin ko kasi dahil sa weight ko. Perfect city cruiser yung bike na to. Walang pawis. 24 kilograms lang this battery. It folds quick para sa condo or pag sasakay mo sa jeep, and may rating siya na IP54 kaya waterproof pa kahit bugso-bugso ulan sa Pinas. Well, ngayon mix tayo ng full throttle at saka pedal assist para instant makarating sa dike. Smooth kasi yung torque, zero gas expenses, pure chill vibes lang kahit sa EDSA or kahit sa EDSA traffic, kahit anong daan okay siya eh. Paborito to ng mga delivery riders dahil sa, yung haba ng range. Pero pag Vlog adventures na katulad nito, wow, total game changer. Oo nga pala, may nagtanong sa akin sa comments last video kung how much daw yung electric bike. So, ipopost ko na lang siya. Nakuha ko siya sa PopCycle sa QC, around 48,000. Pinost ko na din pati yung specs ng bike para may reference ka. And finally, nandito na tayo sa Dampalit. Kung first time nyo marinig to, mukha lang siyang mahabang kalsada sa gitna ng palaisdaan. Pero actually, 8.6 km flood control dike to na ginawa pa para protektahan ang mga taga Dampalit laban sa baha. Sa vlog na to, iikot tayo. Tingnan natin yung views, kwento sa likod ng Mega Dike. Hindi lang siya pang TikTok at pang sunset. May seryosong story din kung bakit sobrang importante nito sa mga taga rito. Sa buong Kamanava area, kilala yung lugar na to sa chronic flooding. Lalo na kapag tag-ulan, sabay pa yung high tide. Ang Dampalit, coastal barangay siya ng Malabon na nasa bandang baybayin. Around 13,000 pa sa tao nakatira dito. At mga 45 meters above sea level lang ang elevation. Kaya yun, konting ulan, konting taas ng tubig, ramdam agad sa kalsada. Kung makikita nyo sa paligid, puro palaisdaan, tubig, tapos yung mga bahay nasa loob. So itong dike na to parang malaking pader na humaharang sa tubig mula ilog, fish ponds at Manila Bay bago pa siya pumasok sa komunidad. Sa tinagal-tagal ng panahon, halos sanay na sa baha mga taga Malabon. Kombinasyon niya ng malakas na ulan, yung high tide galing Manila Bay, unti-unting paglubog ng lupa at mga baradong estero. Kaya pumasok ang Department of Public Works and Highways. Ginawa nila yung Kamanava Mega Flood Control Project. System yan ng mga dike, floodgates, pumping station at raised river walls para at least mabawasan yung tindi at tagal ng baha sa Kamanava. Dito sa Dampalit, ang pinaka-visible na bahagi ng project ay yung Tong Polder Dike
na ngayon mas kilala na natin as Dampalit Mega Dike. Ito na nga yung 8.6 kilometer barrier na nakikita natin ngayon. Konting real talk tungkol sa design issues. Well, syempre hindi perfect ang mga proyekto. Noong una may mga report na may ilang sections ng dike dito sa Dampalit na hindi umabot sa ideal na height. At dahil earth embankment lang yung ibang parte, nababaha pa rin kapag sobrang taas ng high tide. May mga audit din na nagsabing may mga concrete pipes or tosang sa gilid ng dike na ginagamit ng fish pond owners para kontrolin yung tubig sa palaisdaan. Pero kapag hindi maayos na minamanage, well, pwedeng makapasok ulit yung tubig sa loob at mag-contribute sa baha. Pero kahit may mga issue, malaking tulong pa rin to kumpara sa panahon na wala pang ganitong depensa. Kaya karamihan sa mga tao rito, ramdam yung difference kapag may bagyo at umaapoy yung mga ilog. Fast forward tayo to present. Hindi na lang pang flood control ang role ng Dampalit Mega Dike. Ginawa na rin siyang park at pasyalan. Kaya nga, welcome to Dampalit Mega Dike Park. Ang Malabon LGU mismo gumawa ng task force para i-manage itong park. Sila yung nag-set up ng rules, nagbabantay sa peace and order, at nag-a-approve ng mga activities dito. Ang ganda kasi ng potential. May lane para sa joggers at bikers, open space para sa families. May mga stores dito kapag linggo para sa mga pagkain. Plus may mga mangrove area pa na tumutulong sa flood protection during typhoons. And kung mapapansin nyo, talagang cinematic yung dating. Parang kalsada sa gitna ng dalawang body of water. Ilog sa isang side, tapos dagat at fish pond sa kabila. Best time pumunta dito either umaga or late afternoon. Pag sunrise, ang tahimik, ang lamig ng hangin. Pag sunset, sobrang solid ng kulay ng langit at ang dami ng mga tao nagja-jogging, nagbabike, nagde-date. Yun, family time. Pero kasi sa experience ko, last time na nagpunta ako dito, Sunday siya eh. Tapos pagpasok pa lang namin, madilim pa lang, napakarami ng tao. Yung bang masikip na agad. So, siguro may re-recommend kung pupunta kayo dito. Iwasan nyo yung Saturday, Sunday. Punta na lang kayo na, katulad ngayong araw na to, weekdays. Mas ma-appreciate mo yung lugar, yung tanawin, tsaka yung simoy ng hangin. Kung mahilig kayo sa chill rides, pwedeng motor, bike, or lakad. May cemented stretch na mahaba for jogging and biking. Tapos beyond that, may mga rough road na papunta sa dulo kung gusto nyo pa mag-explore. Pero habang ini-enjoy natin itong lugar na to, magandang maalala na ginawa talaga to, itong Mega Dike, para sa kaligtasan ng mga tao. Despite all these structures, hindi pa rin totally mawawala ang baha sa Malabon. Kapag sabay-sabay ang malakas na ulan, tapos high tide, may mga kalsada pa rin lubog, lalo na sa mga mababang area. Habang lumalala pa ang epekto ng climate change, mas malalakas na bagyo, mas matitinding ulan at pagtaas ng tubig, kailangan pa rin ng continuous na pag-upgrade sa mga flood control projects, maayos na waste management, at pag-protect sa mga mangroves para sabay ang hard infrastructure at nature-based solutions. Kaya every time na may cleanup drive, dredging o tree planting dito, sobrang laking bagay na nun pang long-term safety ng mga taga-Dampalit at buong Malabon. Well, para sa akin, unique ang Dampalit Mega Dike dahil hindi lang siya magandang background para sa mga drone shots o sunset reels. Simbolo rin siya kung paano lumalaban ng mga coastal communities sa problema ng baha at climate change. So kung balak niyo pumunta, respect the place. Huwag magkalat, huwag mag-vandal at isupport ang mga small vendors dito. Simple lang pero malaking tulong sa mga taga rito at sa environment. Comment nyo sa baba kung nakapunta na kayo sa Dampalit Mega Dike at kung anong favorite time nyo. Sunrise crew ba kayo or sunset gang? And kung may iba pa kayong hidden gems sa Malabon or Kamanava,
i-suggest nyo sa comment section para mapunta natin next time. And before ko tapusin yung video, gusto kong shoutout si Meow8317 at saka si Plus 442119. Ride safe mga paps, stay dry, and see you on the next vlog.